Sabi ng confession na pinag-aralan natin last Sunday, man was created in God's image, possessing through righteousness, holiness, and knowledge. Kaya nga po yung ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa iba pang mga nilalang. So lahat ay entrusted by God na pangalagaan ng tao. Have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and all creations of the Lord, of God. So God created man with the power to obey. Yun po yung sinabi sa Article 14. God created man with the power to obey the commandment of God. So meron daw pong ability ang tao on his own will to conform all things to the will of God. Ang naging problema, tinalakay din last Sunday, yung fall of Adam to sin. Ang ginawa po ni Adam is that he chose to disobey God rather than to obey. So meron siyang kapangyarihan, meron siyang kakayanan to obey the Lord in his own accord, pero he chose not to obey the Lord. No? Yung image of God in man, nagkaroon po ng distortion. So, nasira. No? Talagang distorted totally. Nagulo to the point of hindi na talaga makita. Meron pa rin nananatiling kaunting-kaunti, pero distorted yung image of God talaga. No? Kasi, until now, meron talaga mga tao na may kakayanan naman na gumawa ng mabuti. Pero yung choice na manatiling mabuti ay hindi talaga kaya na ng tao. No? So yung pagkakasala nila Adan at ni Eva ay naging deliberate and willful act of rebellion against God and His covenant. So dahil sa pagkakasala ni Adan, sin and death resulted to all humanity. So lahat tayo affected. So ano po yung naging effect nito? Lahat ng tao, ipinanganak after Adam, ay corrupted to their core of their being. So lahat po tayo corrupted sa ating being. No? So bago po tayo magpatuloy, as we study about the Belgian Confession Article 15, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa patuloy na pinagkakalog ninyo sa amin, na pagkakataon, nakilalanin ka ng mas lubusan pa sa paghahayag ninyo ng inyong mabuting balita, ng inyong salita, at sa katuruan ng mga nauna sa amin sa pananampalataya. We commit to you, Lord, na buksan po ninyo ang aming mga puso at kaisipan. Patuloy po ninyong ihayag ang inyong sarili at ipakilala sa bawat isa sa amin. At ganoon din po, ipakilala din po ninyo sa amin ang aming mga sarili so that we may continue to surrender our lives to you in accordance to your perfect will and plan. Salamat po ng marami. This we pray in Jesus' name. Amen. So ito po yung Article 15. Maikli lang po ito kasi continuation ng tinalakay ni Pastor Kai last Sunday. So maikli lang po siya. Sabi po ng Article 15, yung ating pong mismong message, maikli lang. Sabi ng Article 15, this is the doctrine of original sin. So sabi po ng Article 15, we believe that by the disobedience of Adam, original sin has been spread through the whole human race. It is a corruption of the whole human nature, an inherited depravity which even infects small infants in their mother's womb, and the root which produces in humanity every sort of sin. It is therefore so vile and enormous in God's sight that it is enough to condemn the human race, and it is not abolished or wholly uprooted even by baptism, seeing that sin constantly boils forth as through from a contaminated spring. Nevertheless, it is not imputed to God's children for their condemnation, but is forgiven by grace and mercy, not to put them to sleep, but so that the awareness of this corruption might often make believers groan as they long to be set free from the body of this death.
Therefore, we reject the error of the Pelagians who say that this sin is nothing else than a matter of imitation. So, ito pong Article 15 will explain to us yung nature ng kasalanan. Ano yung ginagawa ng kasalanan? And bakit damay-damay? No, bakit tayo damay-damay? Bakit nagkaroon ng damay-damay? Bakit nagkaroon ng damayan? No? Ini-explain din ito yung error na yung baptism washes away the original sin. Ang gumagawa po nitong ganitong katuruan is na Roman Catholics. No? Tayo po, nananampalataya tayo na bagamat binaptize tayo, ito po ay entrance to the body of Christ. And also, yung pinanghahawakan natin, yung claim ng ating Diyos, na yung sign ng kanyang pangako ay tutuparin niya. O yung kanyang pangako, ay tutuparin niya through the baptism na binigay niya as a sign na siya ay tapat. No? So yun po yung paniniwala natin sa ating pananampalataya. So, tatalakayin po natin yung error na to. No? And also tatalakayin din dito, sinabi rin po rito yung nire-reject ng catechism na ito, ng confession na ito, yung heresy o yung maling katuruan na tinuro ni Pelagius. So, sino si Pelagius? Anuhin natin mamaya, no? Talakayin natin. So, ang original sin po, we can never read the word original sin sa kasulatan. Parang Trinity. Hindi rin natin mabasa yung salitang Trinity sa scriptures from Genesis to Revelation. Yung original sin, hindi rin natin mabasa. No, hindi natin mababasa from Genesis to Revelation. Pero ang katotohanan, itinuturo ito ng aklat o ng salita ng Diyos from beginning to end ng kanyang paghahayag, ng kanyang katapatan, ng kanyang salvation, ng kanyang redemption. So inihahayag nito yung sablay na nature ng mga tao. So naalala po ba ninyo last Sunday, sabi ni Pastor Kyle, dahil daw po sa kasalanan, ang nature ng tao ay naging isang beses ipanganganak, tapos ano daw? 2 beses mamamatay. No? So yun daw po yung dahilan kung ano yung dulot ng kasalanan sa buhay ng mga tao. 1 beses ipanganganak, 2 beses mamamatay. Pero sa mga mananampalataya, the good news is, 2 beses tayong mamamatay, ipapanganak, born twice, die once na ang kondisyon. So yun, kaya merong born again, born of the Spirit. Pero isa lang yung death na dadanasin ng mga mananampalataya. So bakit dalawa yung death na dadanasin ng mga hindi mananampalataya? Death, yung physical death, and yung second death, which is yung eternal fire, no? Yung total separation from the Lord or from God. Tapos tayo namang mga mananampalataya, ang mga mananampalataya naman will be born twice. Una, yung physical na kapanganakan. And then pangalawa, yung spiritual birth na coming from the Spirit, na binibigyan tayo ng redemption. Kaya yung death na mararanasan ng bawat isa sa mananampalataya ay isa lamang. Yung physical death lamang. So after the physical death, patay man tayo physically, bodily, we die, yet still we live on forever with the Lord throughout eternity. So yun po yung condition natin bilang mga mananampalataya. So ito po yung sinasabi ng original sin. Ang original sin, sabi po ng isang theologian, ang original sin, hindi po siya yung unang kasalanan na nagawa ng ating mga ninuno ni Adan. Kasi yun po yung connotation. Siya yung original sin, siya yung una, kaya siya yung original. No? Siya yung unang nagkasala, kaya yung kasalanan niya, yun yung original. So parang lechon ba? Di ba? Kung sino yung nauna, yun yung original. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon yung ibig sabihin ng original sin. Ang original sin daw po, it refers to the consequences. It is not the sin itself, but it is the consequences or the result of the first sin. So may kaugnayan, tama na may kaugnayan sa unang kasalanan, pero hindi yung unang kasalanan o unang pagkakasala ang tinatawag na original sin.
No? Ang original sin refers to the consequences. So yung sanga-sanga na naging problema, dulot ng unang kasalanan. So yun po yung original sin. It is the consequences or the results of the first sin. Original sin is not an actual sin. Hindi daw po siya actual sin. Sabi po ni R.C. Sproul, sabi niya, ang original sin describes our fallen, sinful condition out of which actual sins progress. So, yung original sin, yan po yung dinidescribe ng original sin, yung ating nature of fallenness, yung ating kondisyon ng pagiging fallen, out of which, kung saan tayo ay nagpo-progress yung mga kasalanan natin. No? Ang mas mababaw na explanation po niyan, tayo daw po ay makasalanan o tayo daw po ay hindi makasalanan dahil tayo ay nagkakasala. At instead, tayo po ay makasalanan kaya tayo nagkakasala. So yun daw po yung nature natin. So yan daw po yung original sin. Tayo ay corrupted from the core, to the core. No? Corrupted to the core. So sino po ba yung nag-coin nitong original sin na term? In the 5th century, meron pong isang bishop na nag-coin ng term na to. Sabi niya, original sin nga po ang nature ng mga tao. Kasi nilikha daw po ng Diyos ang mga tao ng merong dalawang klaseng kakayanan. Isa, may kakayanan to sin, and also, pangalawa, may kakayanan not to sin. So, yun daw po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Bagamat God created man in His image, kasama daw po yun sa pagkakalikha ng tao. Sabi nitong bishop na ito. Tapos, kinontra ng isang individual na monk, British monk siya. Ito na nga yun, si Pelagius. Kinontra niya. Sabi niya, hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Wala sa nasusulat yan sinasabi mo. Wala talagang corruption na nangyari sa sangkatauhan. Yung kasalanan ni Adan, sa kanya lang yun. So nagkaroon ng controversy noong 5th century. Nagkaroon ng pagtatalo. And as etong development ng church, lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, mas in-embrace itong paniniwala nitong Bishop of Hippo na si Agustin, no, na itong original sin. Meron nga sa bawat tao. So, ano daw nagagawa nitong original sin sa bawat isa sa atin? Dahil nga, we are so corrupted, lahat daw po ng choices natin na ginagawa natin is made from self-interest. Kasi, yun daw po yung nature din, yun din po yung naging nature ng father natin physically, si Adan. No? At in-inherit natin yung kasalanan na yon sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya, we are so corrupted to the core. Ang nangyari, sabi ni Agustin, after the fall, yung ability to sin, nananatili, and yung ability not to sin, nagkaroon ngayon ng negative. Naging double negative na. Anong ibig sabihin ng double negative? We no longer have the ability of not to sin. So, we no longer have the ability not to sin. So, wala na tayong kakayanan na hindi magkasala. No? So, ano nang kakayanan natin? Ability to sin na lang ang natitira. So, yun daw po yung ibig sabihin nitong tawag mo ito, original sin. So, yun daw po yung nangyari sa sangkatauhan. Nawalan na ng kakayanan na huwag magkasala. We are so vile, we are so weak, na hindi natin kayang tumanggi sa kasalanan. So, yun daw po yung original sin. So, yun po yung ating message. Hindi. Tuloy tayo, no? Tuloy lang po natin. So, meron pong nasusulat sa passage ng Romans chapter 5. Isa sa mga binasa natin kanina, no? Romans chapter 5. Kanina binasa lang natin 13 and 14, verses 13 and 14.
So basahin po natin yung pinaka-context niya. Yung chapter 5 verses 12 hanggang 19. Ito po yung sinasabi ng verse na, o ng passage na to. Romans 5:12 to 19. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin. And so death spread to all mankind, because all sinned. So ito yung naging effect ng kasalanan nila ni Adan, no? So hindi siya yung original sin, yung kasalanan ni Adan. Yung effect, all of us are now sinners, no? So for until the law, sin was in the world. So wala pa man yung kautusan, meron na kasalanan. Yun yung nature ng tao, makasalanan. But sin is not counted against anyone when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the violation committed by Adam, who is a type of him who was to come. So pertaining to Jesus Christ po ito, yung sinasabi dito. But the gracious gift is not like the offense, for if by the offense of the one the many died, much more did the grace of God and the gift of by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. The gift is not like that which came through the one who sinned. For on the one hand, the judgment arose from one offense, resulting in condemnation. But on the other hand, the gracious gift arose from many offenses, resulting in justification. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tama ba? Ay, meron pa pala, sorry. 17. For if by the offense of the one, death reigned through the one, much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ. So then, as through one offense, the result was condemnation to all mankind. So yan yung result, yung original sin. So also, through one act of righteousness, the result was justification of life to all mankind. For as through the one man's disobedience, the many were made sinners, so also through the obedience of the one, the many will be made righteous. So purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. So, ano daw sabi? Verse 12, therefore, just as through one man sin entered into the world, and death, sabi nga, through sin, and so death spread to all mankind because all sinned. So, ito po yung sinasabi na hindi lang po tayo nadamay sa kasalanan ni Adan, kundi nadamay din po tayo sa kamatayan na bunga ng kasalanan ni Adan. So, ito po yung resulta ng kasalanan. So, yung original sin is bringing us to death. Not only physical death, but also to spiritual death, no? Nilalayo po tayo sa presensya ng Panginoon spiritually, no? And physically and spiritually. So yung doctrine po na through the disobedience of Adam, original sin has been spread through the whole human race. So ang corruption po na pinagmulan ng human nature ay yung kasalanan na nagdulot ng original sin. Ito daw po ay inherited depravity. So yun po yung ibig sabihin ng depravity, yung in-explain ko kanina, na meron na po tayong abilidad na meron tayong abilidad na magkasala, and at the same time, wala na rin po tayong abilidad na hindi magkasala. So yun po yung total depravity. Si Pelagius po, na sinasabi dito sa doktrina na to, kanina, siya yung British monk na kumontra dito kay Augustine. Sabi niya, hindi, walang original sin. Ang sin ni Adan ay sa kanya lang, at yung pagkakasala ng tao ay imitation lamang or na-impluensyahan lamang ng mali ni Adan. So meron daw kung kakayanan ang tao na sumunod sa Diyos, piliin ang tama at iligtas yung kanyang sarili. Kasi wala po yung original sin na nagdudulot ng total depravity
of human race. No? So, ang total depravity, hindi lamang po ito sa mga tao na malalaki na nakakaintindi. Yun po yung sad news. Kasi ang total depravity, which is brought about by the sin na nag-effect into original sin, kaya po tinawag siyang original sin, yung first sin. Kaya po yung iba tinatawag siyang original sin kasi ito po yung origin ng lahat ng kasalanan. So yung first sin, dito po nag-originate, nag-ugat yung lahat ng pagkakasala ng tao. At damay din pati yung mga bata, yung mga baby, yung mga infants. So yun po yung sitwasyon ng tao. So wala pong naligtas sa original sin, sa effect ng kasalanan. Wala pong naligtas. Lahat daw po ay corrupted ng original sin na ito. And wala nang abilidad na iligtas o na sumunod sa o umiwas sa kasalanan. Lahat ng tao ay papunta na sa pagkakasala talaga. Including infants in their mother's womb pa lamang. Kaya nga po sinulat sa Psalm 51, in my mother's womb, in sin, I was conceived in my mother's womb. So imagine po ninyo na, sabi ng psalmist, sa tiyan pa lang, alam na niya na sinner na siya. Kasi yun nga yung nature ng tao na lahat na pinanganak after Adam. So, si Adam po kasi ang tumatayong hindi lamang biological father ng buong human race, kung hindi siya yung federal head. Ang federal head, siya yung pinaka-representative. So, whatever he has done, it affects all humanity. Naapektuhan po ang lahat ng tao. So, yung decision niya to rebel against God, dahil meron siyang ability to not to sin Pero hindi niya pinili na magkaroon ng abilidad na huwag magkasala. Mas pinili niya yung ability, mas in-enjoy niya, mas in-embrace niya yung ability to sin instead of yung ability not to sin ang kanyang in-embrace. So dahil dun sa kanyang rebellion, ito na nga yung nangyari, Lahat ng tao after him being the federal head, yung decision niya, parang decision na rin ng bawat isa sa atin. It is as if kasama natin siya. Kasama niya tayo nung nag-decide siya. So, hindi lamang siya nag-decide para sa kanyang sarili, kundi nag-decide siya para sa lahat ng humanity. So, sabi rito, it produces all sorts of sin. It is therefore so vile and enormous in God's sight that it is enough to condemn the human race, and it is not abolished or wholly uprooted even by baptism. So meron pong practice ang Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church, kaya sila nagbabaptize ng mga infants para hugasan yung original sin. Alisin yung original sin. So yun po yung kanilang belief. Na ang original sin, after the baptism, so hindi lamang siya entrance o yung membership sa church, the body of Christ, but it also means na paghuhugas ng kasalanan na kaya nang mawala ang pagkakasala ng isang individual kapag ka binaptize ng water. So mawawala yung original sin. So pag dumating na siya sa point of accountability, doon na siya ngayon magkakaroon ng time o magkakaroon ng decision making at yun na yung makakount yung kanyang kasalanan. So yung original sin from infancy up to point of yung anong tawag mo doon, yung hindi pa siya pwedeng wala pa siyang accountability o yung age of innocence na tinatawag nila, hindi pa siya considered as makasalanan dahil hinugasan na nga yung original sin. So kapag ka ang bata wala sa pananampalataya o hindi siya pumasok sa covenant. Bagay, hindi naman natin alam kung sino talaga yung papasok sa covenant. But nevertheless, kapag ang sinasabi ng Roman Catholic, pagka nabinyagan na, automatic na yun. Ligtas na yun kasi wala na yung original sin. Meron na yun. Kaya kapag ka ang bata hindi na baptize, kailangan ipanalangin para iligtas nila sa panalangin. So yun yung naging problema.
ng Roman Catholic Church. No? Kasi mananatili yung original sin. So, paano ngayon mawawala yung original sin? Ipapanalangin ngayon ng mga Roman Catholics. So, yun na yung indulgences. No? Doon na sila nagkaroon ng nagsanga ng kanilang doktrina ng indulgence. So, yun ang naging problema na. So, hindi daw po sapat yung paghuhugas lamang ng baptism para mawala ang original sin. Kasi totally talagang condemn ang tao dahil from the root, sa puso pa lamang hanggang sa kaisipan to the soul, the core of our soul, we are so corrupted na hindi natin kayang sumunod o hindi natin kayang umiwas sa kasalanan. Yun na yung naging nature natin. Bawat kasalanan, ine-embrace natin. But nevertheless, meron pa rin naman tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti. At gaya nga ng sermon last Sunday, meron pa rin naman traces of good sa mga tao. Kagaya nga yung example ni Pastor Kyle, merong mga tatay, bakit yung mga tatay, likas sa karamihan sa mga tatay, na iniingatan yung kanilang mga anak at yung kanilang pamilya. So, mabuting exercise yun, mabuting pamumuhay yun, ano? In the same manner, ganun din. Kapag halimbawa, nagpapatakbo ka ng, nagdadrive ka sa kalye, merong speed limit, so kaya mong sumunod doon sa speed limit na yun para wag kang mahuli. Excuse me. So, yun po yung sitwasyon, ano? So, ito yung sabi ngayon ng confession na atin pong pinag-aaralan. So, even yung baptism cannot wash away yung original sin, yung epekto ng original sin sa buhay ng isang individual. Pero ito yung good news. Ang good news po, hindi daw po ito imputed o hindi daw po ito ina-account sa mga anak o sa mga hinirang ng Diyos for their condemnation. So kahit nananatili yung original sin, at kahit na hindi pa nababaptize sa water, no? For as long as yung Panginoon naghayag ng kanyang covenant sa sambahayan ng isang mananampalataya, even the infants, no, ay meron na pong kaligtasan. Hindi na counted yung original sin na yon as condemnation sa buhay niya. So, kapag nag-decide ang mga magulang na ipabaptize yung anak nila, hindi dahil hinuhugasan ng mga magulang o pinahuhugasan ng mga magulang yung original sin para mawala, kung hindi inihahayag ng mga magulang na they are more than willing, no, to obey the commandment of the Lord, to teach their children the ways and the teachings of the Lord. So, yun po yung commitment. So, in essence, inihahayag ng mga magulang na kabahagi ng pamilya namin ito, and at the same time, kabahagi ng covenant people ng Diyos. Kaya we are willing to make Him be part of the body of Christ, and we are willing to commit ourselves to teach this child the ways of the Lord through His teachings. So, yun po yung ginagawa, no? So, hindi po imputed. Ibig sabihin, hindi na ipapasa, hindi ina-account ng Diyos yung original sin sa mga anak ng Diyos for condemnation. But, it is forgiven by the grace and the mercy of our Lord. Not to put them to sleep, sabi nga, not to put them to sleep, but so that awareness of this corruption might often make believers groan as they long to be set free from the body of this death. So meaning to say, anong ibig sabihin yan? We are still aware bilang mga mananampalataya that we are sinful in nature, corrupted to the core, and yet the grace of the Lord is accepting us, embracing us, na parang wala tayong kasalanan sa harapan niya. Pero tayo, we should be aware of that sin. Hindi tayo hinuhugasan ng baptism. Kaya yung
baptism na lulubog tayo, no? Tapos babangon tayo. Eh, ang problema kung hindi na ilubog lahat ng ng buong katawan, paano yun? No? Yung mata, hindi na ilubog. Hindi nahugasan yung mata. Then, kidding aside, yun yung joke, common joke, Kasi nga, yun nga ang akala ng marami. Yung baptism ay paghuhugas ng kasalanan. Which is very wrong. Maling-mali po yung ganon na paniniwala. So, ang kabutihang loob po ng Diyos ay yung original sin na meron tayo, which is the effect ng kasalanan ni Adan at ni Eva, ay hindi na po counted to us for condemnation. No? So, yun po yung sinasabi nitong nitong catechism na ito. No? So, magkaiba po tayo ng paniniwala ng mga Roman Catholics. Actually, marami tayong pagkakaiba, kaya nga nagkaroon ng Reformation Dahil isa ito sa mga kinontra ng mga reformists during their time. No? Isa ito sa mga kinontra ng mga reformists during their time. Dahil ito ang isa sa mga tinuturo ng Roman Catholic. Naligaw sila sa pag-interpret ng Sacrament of Baptism. Naligaw sila. So, tinuwid nitong mga reformers na to. No? So, but the problem is, nagmatigas ang mga Roman Catholics, ang Roman Church. Matigas sila. And until now, ito yung belief nila. Nakapagka binaptize yung bata, yung infant, hinuhugasan nito yung original sin. And then when nasa age of accountability, and that's the time na doon lamang makakount yung kanilang kasalanan. Yung personal sin nila. Kaya kailangan nila yung confession na merong tabing ng yung abaka na may tabing ng abaka. So, i-confess sa pare o kung sino man na pagko-confess alam nila. Tapos, merong kumpil. Ano nga yung kumpil? Yung confirmation. No? Meron din tayong confirmation. Pero hindi dahil kino-confirm natin na ano nga ang confirmation ng Roman Catholics. Ang confirmation ng Roman Catholics kasi is yung paniniwala nila na tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo at handa silang gumawa. Kumbaga, tutulong sila sa Diyos sa kaligtasan nila. So, yun yung confirmation na ginagawa nila, no? So, dito naman tayo sa Pelagian, no? Sa mga Pelagian, yung error of Pelagian. Si Pelagius, yun na nga, ang sinabi ni Pelagius, sabi niya, walang original sin. Walang damay-damay. Yung kasalanan ni Adan, sa kanya lang yun. Ngayon, influential lang yung kasalanan niya. Kaya nga sabi niya rito, it's a matter of imitation. So, ginagaya lang ng mga tao yung kasalanan ni Adan. No? So, it is by their own choice. And at the same time, ano naman ang contrary dito sa kanyang sinasabi? Na imitation lang yung kasalanan. Ang masaklap dito, pati yung kaligtasan, kayang magdesisyon ng individual na iligtas yung kanyang sarili. No? Kaya niyang maligtas ng walang grasya. By his own sheer will, sa kanyang sariling desisyon, kaya niyang iligtas yung kanyang sarili. Kaya niyang sumunod. So para kay Pelagius, nananatili pa rin yung ability not to sin. Nananatili pa rin yun. Sabi ni Agustin, hindi. After the fall, we no longer have the ability of not sinning against the Lord. Si Pelagius, hindi. Walang ganun. Nag-iimbento ka lang ng doktrina mo according sa kanya. No? So ano pong nangyayari dyan? Tinanggi ng church, ng Catholic Church o ng mga Trinitarian Church, ng mga Reformers, si Pelagius. In-expel nila sa simbahan. Pero yung kanyang influence at saka yung kanyang teaching, nananatili pa rin sa marami. Yun ang problema. Nag-evolve pa sa semi-Pelagianism. Ano naman yung semi-Pelagianism? Yung semi-Pelagianism, so meaning to say ng semi or semi, anong ibig sabihin ng semi? Hindi kompleto.
kabahagi lang ng kanilang paniniwala, parte ng doktrina ni Pelagius. Anong ibig sabihin nun? Yes, sa kanila, sa mga semi-Pelagians, yes, kailangan ng grasya, pero kailangan ng tulong ng tao. Sa Diyos ang Oo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No. So, yun po yung semi-Pelagian. Kinawaan ka na ng Diyos, kaya gumawa ka na ng mabuti. Synergy ang tawag doon. No, hindi para sa semi-Pelagian, ang salvation is not monergism, but synergism. Meaning to say, tutulungan mo ang Diyos para maligtas ka. You will initiate your salvation bago mo matanggap yung grasya. So, yun po yung ibig sabihin nun, ano? So, partly, ang mga Roman Catholics, maraming mga fanatics, ganyan yung paniniwala ng Roman Catholicism. And partly, marami rin sa evangelicals, ang ganyan ng paniniwala na pwede mong piliin o tanggihan ang salvation or ang grace ng Diyos. Semi-Pelagianism po pala yun, ano? At ang isa sa mga nag-practice niyan ay yung mga Arians, mga Arianism. Armenians pala, mga Armenianism. No? So, sila po yung isa sa mga nag-practice niyan, semi-Pelagianism. Na sa kanilang choice, pwede nilang tanggapin o pwede nilang tanggihan ang kaligtasan ng Diyos. So, bakit kaligtas? Kasi pinili kong tanggapin si Lord. No? So, yun yung kanilang paniniwala ng semi-Pelagianism. Kasi, no, minabuti kong maging mabait sa Panginoon. Kasi, sumunod ako sa kanyang mga kautusan. Kasi, no? Puro kasi. Ang problema, hindi po siya biblical. Kasi ang biblical teaching is that, sabi nga ni Pablo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Yun ang sabi ni Pablo. Bakit ganon? Yung gusto kong gawin ay hindi ko ginagawa, pero yung ginagawa ko ay yung ayaw na ayaw kong gawin. No? Dapat ko bang manatili sa kasalanan so that grace may abound? Sabi ni Pablo. Siya rin naman yung sumagot doon sa niya, no? Sa tanong niya. Kaya biblical po yun. Pag meron kayong gustong tanungin, kayo na rin po sumagot. Hindi, joke lang. Hindi, joke pa. Ano nga po doon? Anong metaphor yun? Anong klaseng metaphor yun? Anong question yun? Anong klaseng question yun? Rhetorical. So, kung ano yung tinanong mo, ang sagot palagi, no. Yun po yung no? So, yun po yung sabi ni Pablo. Yun yung nature natin eh. Kahit na follower of Christ na siya, yet still, nananatili yung kasalanan sa kanya. Kaya anong solusyon niya? He buffets himself. Ginugulpi niya yung kanyang sarili. Dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Pero, again, yung pagdidisiplina niya sa kanyang sarili is by the grace of God pa rin. Hindi po mawawala yung grasya ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya simply because we are so corrupted na not until kumilos ang Diyos sa buhay natin, we will never be saved. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Hesukristo, apart from me, you can do nothing. Yun po yung realidad at yun po yung konteksto ng sinasabi ng Panginoon na apart from me, you can do nothing. Diba? Kasi marami pong mga atheist na ang tatalino. Naka-achieve sila ng mga honors sa kanilang mga pag-aaral. So, ibig bang sabihin, yung kanilang ginawa ay baliwala? Hindi, meron pong kabuluhan yung kanilang ginawa. Kaya lang, hindi nila madadala sa kabilang buhay. And at the same time, baliwala yun dahil wala silang Diyos. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili. Yan yung ibig sabihin ng ating Panginoon when He said, apart from me, you can do nothing. So, brethren, ano po yung epekto nito sa bawat isa sa atin? No? Yun na nga po, yung isa sa pinakamalaking epekto ng
original sin o isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan nating maunawaan ang original sin. Simply because, yun nga po, marami sa atin ang naniniwala na mayroong age of accountability ang mga bata. Meaning to say, inosente ang mga bata. No? Wala silang kasalanan, so hindi sila kailangang gabayan when it pertains to moral ascendancy. No? Hindi sila kailangang gabayan pa. Pabayaan mo lang sila maglaro. I-explore nila yung mundo. Kahit na matuto silang magmura dyan, okay lang yun. Pag nasa age of accountability na sila, tuturuan ko sila ngayon. Hindi. Hindi po ganun. No? Yun ang problema kasi. Most of us believe that there's such as an age of accountability na ini-ignore natin yung responsibility natin as adults sa mas nakababatang henerasyon sa atin to teach them the ways of the Lord. Yun po yung application na kailangan nating i-maintain sa ating mga pamumuhay. We, as believers, included in the community of faith, must be responsible to be part of catechizing or teaching the younger generation. Tandaan po natin yan. No? We are part of the community of faith, and that is why we should take responsibility in teaching the younger generation. Kaya nga po, whenever we baptize children, we do it publicly. No? Binabaptize natin ang mga bata. Public baptism ang ginagawa natin. Bakit? Kasi the whole community of faith is responsible in helping for that child to grow in a godly manner. Yun po yung responsibility natin as a church. So, yun po yung dapat nating maunawaan concerning the original sin. Kahit na tayo ay born-again Christians, kahit na tayo ay mananampalataya, kahit na tayo ay elect, na tinatawag, tinanggap ang grasya ng ating Diyos, nananatili po sa atin ang original sin na yan. Meaning kasi yung effect ng kasalanan. Kaya, ang hirap mag-decide minsan. No? Ang hirap mag-decide minsan. Kung gusto mo bang buwait, pero hindi mo magawa. No? Ang hirap mag-decide minsan. So, mga kapatid, yun po yung kahalagahan ng pinag-aaralan natin ng confessions na ito. No? Next Sunday, I think si Pastor Kyle pa rin yata ang preacher ng hapon. So, he will teach us about yung election. Ano naman yung election? Kung merong original sin, dahil hindi nga, anong tawag mo nito? Sabi ni Gid Debre, no? Sabi niya, hindi po ito imputed to God's children for their condemnation, but it is forgiven by grace and mercy. So, sino-sino yung mga taong pinatawad ng Panginoon, no? Forgiven yung original sin na yan by grace and mercy. Kung hindi naman pala tayo kapartner ng Diyos sa kaligtasan natin. Wala naman palang tinatawag na synergy, kung hindi monergism. All the works of God, from beginning to end of our salvation, from justification to sanctification to glorification, lahat ng yan ay works of God alone sa buhay ng bawat isa na mga elect. And next Sunday, didiscuss yan ng mas malalim ni Pastor Kyle. So, purihin ng Panginoon. Tapos na po yung ating mensahe for original sin. Tayo pong lahat ay magsitayo at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob ninyo for giving us this wonderful opportunity, Lord, to know that we truly need you in our lives. For we are so corrupted, Panginoon, na kung hindi kayo kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, ay hindi po kami makakalaya sa corruption na ito. Nevertheless, Panginoon, kami po ay nananatili na may kahinaan at may pagkukulang sa pananampalataya. Pero dahil nga po sa inyong grasya, gaya nga po ng confession na ito, dahil sa inyong grasya at sa inyong habag, hindi po ninyo ina-account o binibilang ang epekto ng kasalanan na to sa buhay natin that made us corrupted
to the core, kung hindi, pinatawad na po ninyo kami. Salamat po ng marami, Panginoon. Pahintulutan po ninyo na patuloy po kaming lumakad sa inyong katuwiran. Pahintulutan po ninyo na patuloy po namin maunawaan ang inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. At hayaan po ninyo, Panginoon, na sa mga oras na ito, patuloy po kaming kumilala ng aming mga kahinaan upang sa gayon, patuloy po kaming lumapit sa inyo at hingin ang inyong tulong na palayain kami ng lubusan sa pagkakasalang ito. Salamat po ng marami. This we pray. In Jesus' name. Amen. Amen.